Hi guys! Welcome back to the channel. And today, this special episode kasi kasama ko yung tita. Invite ko sila sa episode na to dahil interesting yung topic. And the topic would be, what are the things that you've outgrown as an adult? Isa pang ring naisip ko sa sinabi ni ate. Parang yung people pleaser kasi ako, relator. Hindi naman relator. Relator, so parang naiisip ko, ay, okay ba si ganito sa ganyan? Okay ba? Ay, pag hindi okay, parang, ay, nafe-feel bad ako na hindi siya okay doon sa decision ko or what. Pero ngayon parang naisip ko na yung, like ito sa vlogging, parang naiisip ko baka sabihin nila, papansin ako, wala na ako ginagawa, kaya agad. Pero sa akin kasi, parang na-outgrow ko na siya in a way na, naisip ko na, tumatanda na ako, parang, dahil sa kakaisip ko sa sasabihin ng ibang tao, wala akong nagagawa. Parang, bisa legs pa talaga. Sabi niya galing. Ayun, so parang naisip ko, ilang years din yun na parang, ala Lord, wala akong mic, wala akong ganito, baka. Pero anyway, ito palang mic na to ay galing kay Ara. Thank you, Ara. Thank you, Rai. Sponsored by Ara. So parang doon, na ano ko na yun na, kaka-please mo sa ibang tao wala ka, napaparalyze ka na, wala kang nasisimulan, wala kang, may nagsabi rin sa akin na, may gawin ka o wala, parehas may masasabi So, gawin mo na lang. Parang gano'n. Saka feeling ko iba yung fulfillment pag you are able to do things for yourself. Parang hindi laging, yes. ano sabihin ng ibang tao, parang, di ba sinabi mo kanina na tinutuloy mo lang yung vlog, pero I know you're happy. Alam mo yan, may na-fulfill ka may nagawa ka. Mas iba din yung dating kapag ginawa mo yun, tapos hindi mo pa alam kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Parang, tapos pag binati ka na, mas iba yung mararamdaman mo na, okay, ganyan pala yung naramdaman mo din sa iba. Mas iba yung feeling. Kaysa yung alam mo na yung sasabihin nila, kaya mo siya ginagawa. Gets, oo. May difference yun Siguro na-outgrow ko yung pagiging sobrang sensitive. Kasi ang nangyari, ay, sige, itap mo ko. Hindi, kasi may isang instance sa work na parang nagkaroon akong kaalitan. Tapos kinakausap ko si daddy, nagrarant ako. Sabi ko, ba't ganito, ganyan. Parang lagi na lang ako pinupunteriya. Tapos sabi ni daddy sa akin na, alam mo minsan, yung pakikitungo ng tao sa'yo na pangit, hindi talaga ikaw yun Minsan meron silang issue sa life nila, personally. Tapos nababaling nila sa'yo. So, wag mong i-personal lahat ng bagay kasi hindi naman talaga lagi na ikaw yung About you, Oo, what's it's wrong. not Saka hindi umiikot lahat sa'yo yung Totoo. bagay. Ay, naku, hirap. Parang yun lagi kong naiisip. Kunwari, yung tao may problema sa akin. Parang, ano bang problema nito? Sa akin ba to o sa life to? So parang napuput into perspective mo yung mga conflicts. Kasi minsan, di ba, parang you're taking it out of proportion. Yung conflict na maliit lang naman, papalakihin mo kasi sa utak mo, sobrang tong pag-aaway namin. Pero kung mag-step back ka na ay ito sigurong taong to may problema sa ibang area ng life niya, ganun, or may iba siyang pinagdadaanan, yun nakaka-help siya na hindi maging sensitive. Kapag hindi mo lahat pine-personal, at peace ka, parang, Oo nga. Galing mo dyan, Rhea. bakit? At peace ka nga, nung parang, wala ka masyadong issue or iniisip ito baga ka ganito, ganyan. Saka, yun nga, tawag dito, pag ganon, emotionally stable ka in a way na mamanage mo yung emotion mo na hindi mo ilalagay yung energy mo dyan na hindi naman for that. Alam mo yun. I-filter yung mga tatanggapin mo. Tsaka kung tama ba or hindi. Kasi di ba madalas parang lagi nating iniisip lahat ng sinasabi ng tao. Pero minsan hindi naman talaga tayo. Oo. Pero dahil ikaw tanggap ka ng tanggap, ikaw tuloy nadadown ka, hindi ka at peace. Pero dahil yan, natututo tayong mag-filter ng mga bagay na tatanggapin natin. Diba? Yung tatanggapin natin ng mga advice, mga sinasabi nila about us. Okay, so naalala ko yung may one instance na may nakasabay ako sa trend na old friend ko. Tapos kinwento ko sa kanya yung nangyari sa amin nung college friend ko. Okay, kasi ganito ang sakit niya magsalita. Tapos tumatak sa isip ko talaga, as in hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Nagsabi lang siya na, hindi lahat ng salita tinatanggap.
merong mga salita na hayaan mo lang pagka pasok sa lalabas lang din na ganun. Tapos yun na, simula mas naging sensitive ako. Mali pala yung resolution. Saka siguro yung mabilis ka bumitaw ng negative emotion. Kunwari, may mga maliliit na bagay. Alam mo yung mga petty things na hindi rin naman alam ng tao na nagagawa niya towards you. Kunwari, hindi ka pinansin. Siguro kung bata-bata ka, immature, iyan mo yun the whole week. So, meron kang kirot, tapos lalabas yun sa ibang interactions mo sa tao. Pero, na-realize ko na dapat bilisan mong bumitaw sa mga negative. Huwag mo nang isipin pa. Oo. Kasi ikaw, Huwag naman duel. kasi ikaw lang din ang apektado. Yung tao na gumawa sa'yo, wala namang Parang kaalam-alam. kumakain sa Jollibee. Bakit sa'yo? Di ka natulog. Hindi. Isa pa pala. So, ano ba yung matatapos pa ba itong vlog na to? Ilang minutes na, ma'am? Hindi, ang ganda. Anyway, itong topic na to galing kay Ate Nikki. So, thank you, Anix, for this topic. Naalala ko din, Nakita lang isa sa pang na-outgrow ko siguro yung mag-react sa lahat ng bagay. Kasi sa pamilya namin, everything talaga nire-reactan. Parang, natapon. Parang ganun ay sorry, baka malakas ang... Parang ganun mag-react. So, parang, nung nag-asawa ko, iba kasi yung culture naman sa family ni Rafa. Kaya pa rin Parang na-shock ako na. Kasama ko na yung Ay, wala may asawa ko na nga pala. O, sige. Ayun, iba yung culture. Parang, halimbawa may naiwan na gamit. Oo. Siguro kung sa amin yun, ano ba yan? Ba't mo kasi nakalimutan? Parang sobra ka na mafe-feel guilty the whole trip kasi nga parang ano ba yan? Kasi na-hassle ko sila dahil parang gano'n. Doon kasi sa syudad naman, parang, ay naiwan, sige, balikan natin. Parang sobrang siguro parang doon ko nakita na ang daming nare-reserve na emotions. Kasi nga hindi mo siya, energy, exactly. Dahil nga hindi ka nagre-react na, kumbaga parang, naiwan, okay, balikan. Tapos, hindi siya, Saka bakit mo kasi? nakakahawa yung Ay, oo. gentle energy or Galit ka pa, pero dahil naging gentle yung kasama mo, parang ikaw, okay, sige, hindi nga dapat ganun yung maging reaction. Diba? Magiging mahinahon ka na din. Okay na ako. Kumbaga, nasabi ko na lahat. Pero ang ganda, no? Ang ganda ng mga realizations. Uy, may sense pala tayo. realize ko nga, may sense pala tayo. Kasi parang Nag-ibang level tayo ng maturity nung nasa vlog Pwede ba, na. di ba i-cut ko yan? Pwede yung una na lang sa kanya. I-cut mo yung una ko para sabaw pa ako nun, be. Maganda na nung bandang gitna. Anyway, so I think yun na yung masishare naming lahat sa mga bagay na outgrow namin as an adult. And if kayo, meron din kayong mga bagay na sa tingin nyo ay nag-mature na kayo sa mga ganon, share nyo din yan sa comment section. And kung gusto nyo pang makita yung titam sa mga susunod at kung hindi na, i-comment nyo rin. Parang boring, ganon. Isang peso pa nga lang. Okay, isang beses pa lang. So, yun lang guys. See you again on the next vlog. Bye! Ay, isa pa, next question pa tayo.